Diniretso sa Camp Crame ang sinibak na mayor ng Banban Tarlac na si Alice Guo pagka-uwi kanina mula sa Indonesia. Humihingi naman siya ng tulong ngayon dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay. Magbabalita si Gary De Leon. Pasado alauna ng madaling araw nitong Biyernes nang maibalik sa Pilipinas si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sinalubong siya ng mga tauhan ng Bureau of Immigration, PNP, NBI at CIDG para iserve ang warrant of arrest mula sa Capas Tarlac RTC para sa kasong graft and corruption. Isinalang din siya sa booking procedure. Nakasuot na siya ng orange detainee uniform at nakaposas ng iharap sa media. Sabi ni DILG Secretary Benhur Abalos, napilitan silang isakay sa private airline si Guo para habulin ang deadline ng Indonesian Authority na umaresto kay Guo noong Miyerkules. Wala naman daw ginastos ang gobyerno rito. Binibigyan tayo ng hanggang alauna ng madaling araw dahil nadakip ng mga Indonesian authorities si Alice Guo. Kung hindi ito aayusin ng Pilipinas, makapakawala nila si Alice Guo. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Paglilinaw ni Abalos, wala ring palit ulo na kondisyon ang Indonesian authorities para ibigay si Guo sa Pilipinas. Nagpaliwanag din ng kalihim sa nag-viral na litrato nila ni PNP Chief Romel Marvil na ngiting-ngiti si Guo. Natuwa lang daw si Guo dahil sa pangakong poprotektahan siya mula sa banta sa kanyang buhay. Inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisyahan. Ganito rin ang tugon ni Guo. Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Alas 3 naman ng madaling araw nang maihatid siya sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Muli siyang kinuna ng mugshot, fingerprint at sumailalim sa medical examination. Pagtitiyak ng PNP, walang special treatment kay Guo. Yung kwarto po nga, pag-i-stayan po niya ay ordinaryong kwarto po, may isang kama at may sarili naman po siyang CR. Mananatili siya sa custodial facility hanggat hindi nakakapagpiyansa ng tig 90,000 pesos sa kasong graft and corruption. Kung makapagpiyansa naman, idediretso siya sa Senado kung saan may arrest order din siya matapos ipakontempt dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig kaugnay ng illegal na pogo. Ang kapatid naman niya si Sheila Guo na naunang naaresto at naibalik sa Pilipinas. Patuloy na naninindigang sumakay sila ng mga bangka para makarating ng Sabah, Malaysia. Ang hirap paniwalaan actually na tatlo kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, na pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Maaari mo bang i-describe sa amin yung itsura ng Siemben na yan? Kasi beach yata yun. Palang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach, so may buhangin. Opo. Ano pa? May tao, pero hindi ka May kaunting... Palang turista ata yung tao na yun. Pinakita rin ni Hontiveros ang kopya ng passport ni Sheila Guo. May tatak ito noong July 18 para sa pagpasok sa Malaysia via Kuala Lumpur. Lumalabas na naunang dumating ng Kuala Lumpur ang mga Guo bago sila nagsaba. Pero git ni Sheila, sa dagat daw talaga sila dumaan at sa Sabah sila pumasok. Sabi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines, na-check nila ang passenger manifest ng mga eroplanong lumipad palabas ng bansa simula nitong May 2024. Wala raw sa mga record ang pangalan ni na Alice, Sheila at Wesley Guo. Pero aminado ang CAAP na wala silang kakayanan na i-check kung peke ang lamang pangalan ng mga flight plan. Kinumpirma naman ng Anti-Money Laundering Council na sinampahan na nila sina Alice at Sheila Guo ng 87 counts ng money laundering. At ang parusa, 7 hanggang 14 na taong pagkakakulong sa kada count ng kaso. Yung sinabi ng AMLAC na posibleng sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Ang Kamara naman gusto na ring padaluin si Alice Guo sa kanilang Quad Committee hearing tungkol sa illegal na Pogo Hub. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.